Muli po tayong mamamasyal ng hindi lalagpas ng 24 oras. Kaya ba yan sa ikatlong most livable city sa mundo? Ang mga pwedeng dayuhin at tikman sa Melbourne, Australia sa pagtutok ni Ian Cruz. Maunlad at progresibo, kaya di raw nakapagtataka na marami nagtatrabaho at tumitira sa Melbourne, Australia. At damang-dama ko yan sa isang bahagi ng lungsod. Ito ang Flinders Station dito sa Melbourne at sabi nila, hindi kompleto ang iyong Melbourne experience kung hindi ka dumadaan dito. Kabilang sa nakatira sa Melbourne ang may mga dugong Pinoy. Halos kalahati ng Filipino community sa buong Australia ayon sa aming guide mula sa gobyerno ng Australia na siyang nag-imbita sa aming mga journalist dito sa kabila ng dami ng mga tao. Nakamamangha ang mga open space sa Melbourne kung saan kahati ng mga tao ang mga hayop sa pag-i-enjoy sa kalikasan. Pinuntahan din namin ang Yarra River na sa linis ay literal na sumasalamin sa matatayog nilang gusali. Kabi-kabila ang street arts dito na gawa ng mga artist ng lungsod. Maunlad pero di binubura ang kultura ng mga indigenous o mga katutubo na naunang tumira sa Australia. Ang isang ito na nakilala namin sa pag-iikot, ipinagmamalaki ang may mahigit 300 language group sa buong Australia. At ipinatikim ang ilang pagkaing katutubo. Nasundan pa yan ng resto na nagbida naman ng kanilang adobo de pollo o adobong manok. Sabi ng chef, ito daw yung Victorian adobo nila dito. So, compared din sa atin sa Pilipinas na maraming sauce, ito naman parang grilled siya. Tikman natin. Masarap. Ang pagmamahal nila sa pagkain, damang-dama sa dinarayong laneways kung saan tabi-tabi ang mga kainan at tindahan. Kabilang ang isang tanyag na tindahan ng tsokolate. As a Melburnian, we spent all of our time in our beautiful laneways eating, drinking, catching up with friends and family. Let's go. Sa loob naman ng 19th century na gusali matatagpuan ang kanilang bilihan ng tsaa. Tampok na destinasyon sa suburb ng Melbourne, ang Lune Croissant Touré. Sinasabing pinakatanyag na croissant bakery sa Australia na dinarayo ng mga tourist mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ang halaga ng buhay at kalikasan nadama ko rin sa ACME na Museum of Screen Culture. Ang meditation experience sa akma-akma para mabawi ang lakas sa iyong pamamasyal. Kahit marami kaming pinuntahan, mabilis lang ang pamamasyal dahil sa public transpo tulad ng tram. Ang maganda dito sa Melbourne, itong tram nila sa kanilang CBD, sa almost sa buong Melbourne CBD ay libre. Kaya marami talagang sumasakay dito at na-encourage yung iba na hindi na gumamit ng sasakyan. Mula rito sa Melbourne, Australia, para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras.